Mga kapatid, sa ating madalang pagdiriwang na ito, sama natin sa ating pananalangin ang ating pasasalamat at natatanging kailingan ni na Logot Lito at Susie Dueña sa pamilya, Quinto at Salazar family, Mary Ann Bastor pamilya, Umankan, kagalingat dahil ang mga pasasalamat at natatanging kailingan ni na Aurora Silungan at pamilya, Reynaldo Alyarte, Jonathan Datbutan, Elba Lagador at pamilya, Michelle Esteban at pamilya, Christopher Janet Lo at pamilya, Dr. Marat Marie Tolentino at pamilya, Noel Zeni Galvez at pamilya, Jean Silungan at pamilya, Marieta Quirol at pamilya, Kelvin Maximo at pamilya, Dr. Abitsay Nabanag at pamilya, Edgardo Aida Punanan at pamilya, Celia San Felipe at pamilya, Martes Mendoza at pamilya, Alicia Arcega Viacrucis at pamilya, Aida F. Resurrection at pamilya, Renet David de Leon at pamilya, Mida Dibono at pamilya, Tony at Evelyn Salazar at pamilya, Sally, Celine, Dominic Nicolas, Antonio Victoria Sanchez at pamilya, Cesar at Lolita Nicolas at pamilya, Janet E. Pascual at pamilya, hindi ng EDB Community, Reverend Father Rupino Pexuri, Bishop Teres Pilarojo, at hindi ng mga mananampalataya ng Barangay Talampas sa Bustos, Bulacan. Para sa kaligtasan, ina Victoria Pivina MC at pamilya, Dina Saavedra at pamilya, Jolip Diana Marfil at pamilya, George Advincula at pamilya, Architect Bernard at Edna de Guzman, Adriano Sanchez at pamilya, Camila Lazaro Aquino at pamilya, Pining Villanueva at pamilya, Maria Cheryl Riviera at pamilya, Anban at Amy Isma at pamilya, Rueda Villedo at pamilya, Jen Tamari at pamilya, Josie Brillantes at pamilya, June at Doris Milahera at pamilya, Joanna Morales at pamilya, Gaspar at Susan Dumale at pamilya, Dennis Evergy Bunag at pamilya, Amy Ferry Di Manalo at pamilya, Gima Jonah Linden, Emelita de la Cruz at pamilya, Reynaldo Ilavo at pamilya, Ivy Lorraine at pamilya, Jaime Jovian Cruz, Dr. Chester Calapis, Dr. Adan Ivon Guevara at pamilya, Maria G. Adap, Dr. Raquel Arab at pamilya, Gigi Bautista Alejandro at pamilya, Yvette Barrera at pamilya, Dr. Unay Catrina Molera at pamilya, Dr. Caroline Enriquez at pamilya, mga doktor at medical staff ng Our Lady of Fatima Hospital sa Valenzuela City, Santo Niño Hospital sa Bustos, Amang Rodriguez Memorial Medical Center sa Marikina City, Region 2 Trauma and Medical Center sa Bayugong, Nueva Vizcaya, mga doktor at medical staff ng Digimo Hospital, Skyline Hospital at Qualibet Hospital, at ang lahat ng mga frontliners sa pagsugpo sa pagkalat ng salot na COVID-19, gaya ng iba pang mga doktor at healthcare providers, mga pulis at sundalo, mga business leaders at workers, at mga kawani ng pamahalaan nasyonal at lokal, lalo na ng lungsod ng San Jose del Monte. Para sa kagalingan ni Mercy Ancheta, Lori Am, George Sicat Jr., Miguel, Lord Agadi, Cesar Torres, Dito, Arnaldo at Chedora Dueñas, Evelyn Suasito, Eloisa Villamil, Eric Emaroy, Adela Mutu, Capistrano Mandegro, Madeline Villanueva, Timoteo Orihuela, Jose Ina, Janet Emlo, Joan Perez, Samantha Osea, Corazon Donato, Quirino Cristobal, Chelo del Mundo, Marian Maravilla, Mark Joseph Bernardino, Minda James Saison, Joanna Chris Ganap, Dito Soriano, Jojit Santiago, at para sa kaarawan ni na Florcel Feliciano, Father Alfredo Meneses, Malu Roberto, PJ Data, Isli Dimapilis, Oscar Del Rosario, Bert De Leon, Maria Dolores Capon, Ems Fausto, Ana Sandra Santos, at para sa kapayapaan ng kaluluwa, nina Ricardo, Sinidonia, Viviana, Gil, Sila, Isabela, Leticia, Evelyn, Alfredo, Eric, Nicolas, Nelson, Frederick, Raquel, Dean, Puloy, Maura, Roman, Andres, Epifania, Rufo, Celia, Marisa, Flor, Protasio, Susana, Atanasia, Nestor, Maria Teresita, Ima Concepcion, Jaime, Domingo, Maximina, Alejandro, Enriqueta, Brian Angelo, Maricel, Jose, Teodora, Alejandro, Sofia, Unita, Roy, Justin, Lucila, Felisa, Pedro, Roderick, Felino, Romeo, Domingo, Rosa, Jocelyn, Daisy, Romel, Jose, Ricardo, Maria, Jose Pepito, Magdalena, Felicidad, Alonso, Huitiao King, Nelson, Sion, Maria, Felino, Tino, Serino, Linda, Leon, Akang, Yoli, Pedro, Serona, Marcela, Vilma, Lidia, Jesus, Cornelio, Ricardo, Alicia, Eugenio, Anastasia, Luis, Romeo,
at lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio at mga namayapang mga liktor ng Diocese ng Malolos at mga doctoral frontliners at mga naging biktima ng salot ng COVID-19. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang mga kaalid ng angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa mawaing Panginoon na nagpapatawad sa atin ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyayang mga makasalanan magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakalukluka sa kanya ng Diyos, Ama, para pamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng mga Panginoong Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang kalooban namin na may mapuspos ng ganap sa Espiritu mong dumadaloy sa aming lahat, upang bigyan niya kami ng layuning kalugod-lugod sa iyo, at ng kapasyang sundin ang loob mo, sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, ibig matiyak ng pinuno kung ano nga ang sakdal ng mga Hudyo laban kay Pablo. Kaya pinagpulong niya kinabukasan ang mga punong saserdote at ang buong sanlibuin. Saka kinalagan si Pablo, pinanaog at iniharap sa kanila. Alam ni Pablo na dooy may mga Saduseyo at Pariseyo, kaya sinabi niya ng malakas, "Mga kapatid, ako'y Pariseyo at anak ng mga Pariseyo. Dahil sa pag-asa kong muling mabubuhay ang mga patay, ako'y nililitis ngayon." Matapos itong sabihin ni Pablo, nagtalo-talo ang mga Pariseyo at ang mga Saduseyo at nahati ang kabulungan. Sapagkat ang sabi ng mga Saduseyo, hindi muling mabubuhay ang mga patay at walang anghel o espiritu, subalit ang mga Pariseyo na may naniniwala sa lahat ng ito at lumakas ang kanilang sigawan. Tumindig ang ilan sa mga eskribang kapanig ng mga Pariseyo at malakas na tumutol. "Wala kaming makitang pagkakasala ng taong ito. Ano kung may isang espiritu o isang anghel na nagsalita sa kanya?" At nang maging mainitan na ang kanilang pagtatalo, natakot ang pinuno na baka lurayin nila si Pablo, kaya panaog niya ang mga kawal, pinakuha si Pablo at pinapasok sa kuta. Kinagabihan, tumayo ang Panginoon sa tabi ni Pablo at sinabi sa kanya, "Lakasan mo ang iyong loob. Nagpatotoo ka tungkol sa akin dito sa Jerusalem. Ganyan din ang gawin mo sa Roma." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos ko, ang aking dalangin, ako'y iyong tangkilikin. Diyos Diyos ko, ang aking dalangin iyong iyong tangkilikin. O Diyos, ako'y ingatan mo, ingatan ng iyong lingkod. Ang hal ko ay maligtas, kaya sa iyo dumudulo. Ika'y aking Panginoon, ang wika ko sa aking Diyos. Kabutihang tinanggap ko ay ikaw ang nagkaloob. Ikaw lamang o poon ko, ang lahat sa aking buhay. Ako iyong tinutugon sa lahat kong kailangan. Diyos ko, ang aking dalangin ay iyong tangkilikin. Pinupuri ko ang poon na sa akin ay patnubay, kahit gabi diwa niya ang sa akin umaakay. Nababatid ko na siya'y kasama ko oras-oras, sa piling niya kailanman, hindi ako matitinag. Diyos ko, ang aking dalangin ay iyong tangkilikin. Kaya't ako'y nagdiriwang, ang diwa ko'y nagagalak. Ang lagi kong nadaramay, hindi ako matitinag. Pagkat di mo tutulungan, ang mahal mo ay malaga sa balo ng mga patay, iyong doon ay maagnas. Diyos ko, ang aking dalangin ay iyong tangkilikin. Tuturo mo ang landas na buhay ang hahantungan. Sa piling mo'y madarama ang lubos na kagalakan. Ang tulong mo'y nagdudulot ng ligayang walang hanggan. Diyos ko, ang aking dalangin ay iyong tangkilikin.
Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, tumingala si Jesus at nanalangin, Amang banal, hindi lamang ang aking mga alagad ang dinadalangin ko, kundi pati ang mga nananalig sa akin dahil sa kanilang pahayan. Maging isa nawa silang lahat, Ama. Kung paano ikaw ay nasa sa akin at ako'y nasa iyo, gayon din naman, maging isa sila sa akin upang maliwanag sa libutan na ikaw ang nagsugo sa akin. Ang karangalang ibinigay mo sa akin ay binigay ko sa kanila upang siniganap na mag-iisa, gaya nating iisa. Ako'y nasa kanila at ikaw ay nasa akin, upang lubusan silang maging isa. At ngayon, makikilala ng sanlibutan na sinugo mo ako at sila iniibig mo katulad ng pag-ibig mo sa akin. Ama, nais kong makasama sa aking kinaroroonan ang mga binigay mo sa akin upang mamasdan nila ang karangalang bigay mo sa akin, sapagat inibig mo na ako bago panilikha ang sanlibutan. Makatalo ng Ama, hindi ka nakikilala ng sanlibutan, ngunit nakikilala kita at nalalaman ang mga ibigay mo sa akin na ikaw ang nagsugo sa akin. Ipinakikilala kita sa kanila at ipakikilala pa upang ang pag-ibig mo sa akin ay sumapuso nila at ako naman ay sumakanila. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Mga kapatid, muli ay ating natubayan ang pakikipag-usap ng ating Panginoon sa kanyang Ama sa pamagitan ng kanyang pakikipag-ulayaw sa mas malalim na pamamaraan. Kaya nga po sa ating pong mabuting balita, kinakausap ng ating Panginoong Yesus ang kanyang Ama at hindi naman ay hinihiling na sana ang lahat ng mga tao ay magkaisa, maging isa, kagaya ng Ama at ang Anak at hindi ng Espiritu Santo ay iisa. Kaya nga po sa Santisima Trinidad, na naroon ang perpektong pagkakaisa sapagat iisa ang kanilang layunin, iisa ang kanilang pagkadiyos, iisa ang kanilang pagkilos. Kaya walang inggitan, walang sapawan sa bawat isa, bagkus ang bawat isa ay gumagawa ng nararapat ayon sa larangan ng pag-ibig, sapagat sila pinagbubuklod ng perpektong pag-ibig. Kaya nga po kaya nga po makikita natin tatluman ang persona, pero iisa ang pagkadiyos, iisa ang pagkilos, iisa ang ginagawang layunin para sa bawat isa sa atin. Sapagat ang layunin ng Diyos ay puro kabutihan, ang layunin ng Diyos lahat din tayo ay mapabuti. Kaya ang nais ng ating Panginoon ang lahat ay maging isa at makaisa ng ating Panginoon. Nang sa gayon, sa ating pagkakaisa, makabuo tayo ng mas mainam na gampanin, mas makabuo tayo ng mas mainam na layunin habang nasa lupang ibabaw. Kaya kapag tayo nagkakawat-akwata, ano yung nangyayari sa atin? Wala tayong nabubuo, wala tayong natatapos. Sapagat nagsisimula pa lamang, meron ang mga ibang mga tao kukontra na agad. Kaya nga po walang pinagkaiba yan doon sa mga talangka na kapag ka po inilagay mo sa isang lalagyan, ay hayaan mo kahit walang takip. Bakit? Sapagat tiyak na walang makalalabas doon sa lalagyan na ito. Sapagat sino man ang nasa unahan, sino man ang nandoon sa itaas, para mapunta sa taas, ano ang kanyang gagawin? Sukat na tapakan niya ang iba pang mga talangka, sukat na tapakan niya ang iba pang mga alimasan. Kaya nga po pare-pareho lang po yan, no? Alimasan, talangka, alimango, pare-pareho po ng ugali yan, no? Kasi magkakalahi po yan, no? Kaya nga po hindi makakaanak, hindi makakapunta doon sa bunganga ng kanilang kinalalagyan. Bakit? Sapagat kinakailangan tapakan mo ang lahat ng mga nasa ibaba upang umangat ka. At bakit hindi makakalabas? Sapagat lahat naman ng nasa ilalim, ano ang kanilang ginagawa? Hahakakin naman nila yung nasa itaas nila. Kaya nga po yung nasa itaas, ibinababa. Samantalang yung nasa baba, nananapak naman ng mas mababa kaysa sa kanya. Kaya nga po kapag ganoon, walang natatapos, walang nakakalabas, walang nakakatakas mula sa kanilang kinalalagyan. Sapagat walang pagkakaisa, ang bawat isa ay nagkakawat-akwata, ang bawat isa may kanya-kanyang gawain na taliwas doon sa iba pang mga kasama niya. Kaya nga pong sabi sa atin, hindi dapat ganoon sa atin. Tayo dapat na magkaroon ng pagkakaisa. Kaya isipin po natin mga kapatid, nung dati, kapag ka po sinabing Kristiyano, yan po'y tumutukoy sa lahat ng mga naniniwala kay Kristo. Kaya
Kaya po nung araw, kapag sinabing Kristiyano, Katoliko rin yan. Kaya nga po mga kapatid, ang pagkakaiba ngayon, kapag sinabi mong Katoliko, sigurado Kristiyano yan. Pero ngayon, sa panahon natin ngayon, kapag sinabi mong Kristiyano, not necessarily na palagi iyan ay Katoliko. Bakit? Sapagat nung araw, walang pinagkaiba yun. Pag Kristiyano ka, Katoliko ka. Kapag Katoliko ka, Kristiyano ka. Pero ngayon, mga kapatid, meron ibang mga Kristiyano ang humiwalay sa pananampalataya sa pananampalataya na ating kinagisnan, sa pananampalataya na pamanas sa atin ng mga nauna sa atin ng mga apostol. Kaya kapag sinabi mo ngayon Kristiyano, anong uri ng Kristiyano? Kristiyanong Katoliko ba? Kristiyanong Protestante? Kristiyanong kung ano ang kinaaaniban? Kaya nga po tingnan niyo mga kapatid, no? Kaya sa ating pong inang simbahan, ano rin ang ating panalangin sa ating Panginoon, na sana lahat ng mga tao ay magkaisa. Kaya napakarami na po yung mga nag-away-away, nagpatayan, gumawa ng hindi maganda na dahil lamang sa pagkakawatak-watak ng paniniwala. Marami na ang nagsiraan ng dahil lamang sa iba't ibang uri ng pananampalataya. Kaya nga po ang sabi sa atin, kung paano ang Ama at ang Anak at hindi ng Espiritu Santo isa, nawa ang lahat ng mananampalataya ay maging isa rin sa ating pananampalataya patungo sa ating Panginoon. Kaya nga po mga kapatid, hindi ba natin kilala pare-pareho ang pangalan ng Diyos na magkakamukha, sapagat iba yung pangalan para sa mga Katoliko, iba naman ang tawag para sa ibang mga relihiyon, iba rin ang tawag sa iba pang uri ng mga samahang pang-Kristiyano. Subalit mga kapatid, ang panawagan sa atin ng ating Panginoon, huwag tayo maglaban-laban, huwag tayo magsakitan, huwag tayo magkawatak-watak, bagus maging matibay sa ating pananampalataya at isabuhay natin yung pananampalataya na ito nang sa gayon makagawa tayo ng mas mainam at mabuti para sa ating kapwa, para sa buong mundo. Kaya nga po mga kapatid, kapag tayo po ay magkakawatak-watak lamang, kapag tayo po ay magkaaway-away lamang, kapag wala tayong pagkakaisa, ano mangyayari sa atin? Wala tayong kapupuntahan. Saan tayo pupulutin? Kaya wala po yung pinagkaiba. Nung kami nag-aaral pa sa seminaryo, nung kami po ay nasa theology, naatasan kami nga gumawa nung pong pundasyon na pagtatayuan ng kubo. No? Kaya gagawa po ng pundasyon, magbabaon po ng mga tosang, magbabaon po ng iba't ibang mga panglagay sa pundasyon, pati simento, at hindi naman ay iba't ibang pang mga uri ng construction. Para lang sa gayon, yung bibilhin na kubo na mayari na ay maikakatang na lang doon sa gagawing pundasyon. Kaya po yung mga ka-classmates ko ay nag-usap-usap dahil sa amin ay may gumraduate ng civil engineering na ngayon po'y pari na rin. No? At ang sabi niya ay siya lang bahalang sumukat. Yung isa ko naman ka-classmate, hindi ba naging civil engineering ang kanyang gumraduate, pero siya naman ay may alam sa construction sapagat nung araw siya daw ay nagpipiyon. No? Kaya po siya naman yung tumayo na arkitekto at kami naman na walang kabuwang-buwang sa construction. Ako naman na naka-assign, tagahalo ng simento. Yung iba naman naka-assign, tagabuhat ng ibang mga materyales. Yung iba naman, tagatali ng mga bakal na gagamitin. Kaya po, kanya-kanya kaming trabaho, kanya-kanya kaming gawa. Alam po ninyo, mga kapatid, no? Nung ginagawa ng pundasyon, magkausap yung dalawa. Yung pong aming tumatayong arkitekto, bagamat nagpipiyon lang nung araw, pero pari na rin po ngayon. Yung pong tumatayo na aming engineer, talaga namang natapos ng engineering, pero ngayon ay pari na rin. At alam po ninyo mga kapatid, no? Nung naitayo na namin ay yung pundasyon, ay nung kung ikakabit na yung kubo, napakaganda yung pangyayari. Napakatibay ng poste, napakatibay ng pundasyon. Kahit na ito'y nakatayo sa gitna ng pispan, matibay na matibay ang pagkakagawa, matibay na matibay ang pagkakayari. Pero nung ipapatong na yung paa ng kubo, napakaganda nung nangyari. Bakit? Sapagat nung ipapatong na, lagpas yung mga paa ng kubo. Bakit? Kasi yung palang dalawa, nag-usap pero magkaiba ng idea. Yung isa ang sinukat ay yung paa ng kubo, samantalang yung isa naman ang sinukat mas maganda raw kung may terrace pa.
Kaya kaya habang ginagawa namin, nagkaiba sila ng pagsukat, nagkaiba ng instructions sa amin. Kaya nga po nangyari, lagpas-lagpas yung paa ng kubo. Kaya ginawan pa namin ang paraan para lang sa gayon, maipatong ang kubo. Nag-usap sila, pero hindi naman pala nagkaisa ng pag-uusap. Magkaiba pala ng idea. Kaya ano nangyari? Kaya pagkatapos na magawa yung pundasyon, disgrasya ang kasunod. Bakit? Sapagat hindi nagkaisa ng diwa sa pakikipag-usap. Kaya nga po ganyan din po ang nangyayari sa ating kumisan kapag po halimbawa hindi tayo nagkakaisa. Saan tayo pupulutin? Lahat tayo nadidisgrasya, lahat tayo apektado, lahat tayo nanihirap. Kaya nga po mga kapatid, katulad po ng nangyayari sa atin ngayon, napakaganda sana sapagat sa mga panahon ng may tragedya, makikita mo ang pagkakaisa ng mga Pilipino, no? Kaya tingnan po ninyo mga kapatid, no? Kaya kapag halimbawa, may bagyo, nagkakaisa po yung mga Pilipino. Bakit? Sabihan mo lang na mag-donate ng mga gamit para lang sa ngayon, ipamigay dun sa mga nasalanta ng bagyo. Lahat ay nagbibigay. Kapag halimbawa, pumuntok yung bulkan, ay lahat ay tumutulong, no? Kaya nga po hindi lamang po material na bagay. Yung iba kahit manpower, ginagawa po tumutulong. Kaya nga po lahat nagkakaisa. Pero alam po rin yung mga kapatid, kung titignan po natin sa kasalukuyan, ay yung pong pagkakaisa na ito kumisan, may lamang din para sa atin. Bakit? Kasi ngayon pong panahon ng pandemic, ano po yung sabi sa atin? Manatili ka sa loob ng bahay. Huwag kang lalabas-labas kapag wala namang kailangan. Huwag kang gagala-gala kung saan-saan kung wala ka namang importanteng bibili o gagawin. Pero tingnan po niyo yung iba, no? Kaya kapag lumabas ka ng kalsada doon sa ibang lugar, ay naku, para kang nandoon lamang sa walang COVID na nangyayari. Yung ibang pasaway, no? Kaya kapag halimbawa sinabi, kahit sa palengke, social distancing, sa palengke, baliwala. Yung iba naman ay talaga namang pilosopo pa. Kaya kapag sinabi natin na mag-social distancing, bakit? Sapagat mayroon tayong salot na namabayalik sa ating paligid. Ano naman yung sinasabi ng iba? Nako, Father, yung COVID na yan, para sa mayayaman lang yan. Kaya tingnan mo ninyo mga kapatid, no? Abay, walang mayaman, walang mahirap dito. Lahat pwedeng tamaan ng salot. Kaya isipin na lamang natin, simple instruction, hindi tayo makasunod. Simple instruction, hindi tayo makagulapay doon sa pagsunod sa mga instruction na ito. Simpleng babanat para sa atin, pero hindi tayo nagkakaisa ng diwa natin, nang sa ngayon palabanan natin ang pandemic na ito. Kaya nga po nakakatuwa doon sa ibang lugar, no? Doon sa ibang mga baryo, sa ibang mga lugar, kapag ka po sinabing walang lalabas, talaga namang walang lumalabas, no? Doon po sa Talampas, nung sila po isnabihan sa Bustos, walang lalabas. Makikita mo yung kalsada, walang tao. Bakit? Walang lumalabas. Ang nandun lamang yung mga frontliners. Pero tingnan po nyo sa ibang lugar, kapag sinabing walang lalabas, kung kailan mo pinagsasabihan, doon naman labas ng labas yung ibang mga tao. Yung iba nga po hindi labas na lumalabas. Yung iba nagpapatupada pa. Yung iba nagtotong-its pa. Yung iba nagiinuman pa doon sa kalsada. Parang walang COVID. Kaya tingnan po ninyo mga kapatid, no? Pag wala tayong pagkakaisa, lahat tayo tatamaan. Lahat tayo magdidisgrasya. Kaya nga po mga kapatid, anong sinasabi sa atin ng ating Panginoon? Sana lahat tayo magkaisa, pero hindi lamang sa ating paglaban sa salot na ito, kundi magkaisa rin tayo na lumayo sa pagkakasala. Magkaisa rin tayo na isabuhay ang ating pananampalataya. Magkaisa rin tayo na gumawa ng mabuti ayon sa aral at turo ng ating Panginoon na ipinahayag sa ating simbahan. Nang sa ngayon, magkaroon tayo ng magandang resulta at maakay natin ang bawat isa patungo sa dapat nating hantungan at ko'y sa piling ng ating Panginoon. Mga kapatid, nanalangin si Jesus sama para sa pagkakaisa sa paghihintay sa Pentecostes. Lumapit tayo sama, idalangin ang tunay ng pagkakaisa ng lahat ng kanyang mga anak. Sa bawat pananglitan ng ating tuwid-tutugon, Ama ng lahat, pag-isahin mo kami. Ama ng lahat, pagsayin mo kami. Ang lahat ng kasapi ng simbahan, naway magkaisa sa puso at isip kasama ng ating Santo Papa at ng ating mga obispo, manalangin tayo sa Panginoon. Ama ng lahat, pagsayin mo kami. Ang mundo naway sumampalataya kay Kristo, bunga ng nagkakaisang halimbawa ng mga Kristiyano.
Manalangin tayo sa Panginoon. Ama ng lahat, pag-isahin mo kami. Ang lahat ng bininyagan kay Kristo, naway magkatipon sa isang simbahan, manalangin tayo sa Panginoon. Ama ng lahat, pagsahin mo kami. Ang bawat mag-anak, naway magbuklod sa isang pananampalataya at pag-ibig, manalangin tayo sa Panginoon. Ama ng lahat, pagsahin mo kami. Ang mga yumao, naway tawagin na ganap na pakikipagkaisa sa Diyos magpakailanman, manalangin tayo sa Panginoon. Ama ng lahat, pagsahin mo kami. Banal na Ama, sa pamamagitan ng mga panalangin ito, maakay nawa ang lahat ng tao sa pagkakaisang binabahagi mo sa nag-iisang minahal mo bago pa man itinatag ang sansilog mo. Inilinawin ito sa pamamagitan ni Kristo aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang itong paghahain ay maging kalugod-lugod sa Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ang malaming lumikha para walang awa, gawin mong banal ang mga alay namin Diyosan ng kalugdan, at kami gawin mong hain sa iyo lagi na kanaan, sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ang maraming mga pangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan ngayong pinagdiriwang ang pag-ahay ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang katawan ng anak mong sa krus na bayubay ay handog ng pag-ibig na walang kapantay. Ito ang pag-ahay ng anak mong kinalugdan. Ito ang ilugatin ng dating pag-aalay. Ang buong sarili na anak mong si Jesus ay nihain sa iyo upang kami ay matubos. Siyang damban at paring naghahandog, siya pa rin ang tupang handog na ibinukod. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan. Kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Ang manaming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagatihan niya iyon, iniyabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Kaya hindi naman noong matapos sa hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bagot pa naman ng tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Mga kapatid, ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maging kon sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo.
Ang maningapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Francisco naming Papa, at ni Dennis naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Panalahanin mo rin ang mga kapatid namin na hinday, nang may pag-asa sa muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kahawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kahawaan mo at pagintapatin kaming lahat, na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kabiyak ng puso, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na nabuhay dito sa daigdig ng kalulugod sa iyo. May pag-iwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Yesu Cristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Sambahin Ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa, para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng namin kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga nasarapanan. Pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag kaming ipahintulot sa gusto, at iagyan mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kuya Diyos sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilios sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Yesu Cristo. sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon Yesu Cristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibibigay ko sa inyo. Tumayan mo aming pananampalataya pag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ng kapayapaan. Mga kapatid, ito si Kristo, ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayo inaangayahan sa kanyang biging. Panginoon, hindi ako dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Horacio Imperata kaugnay ng COVID-19. Amang makapangyarihan, lumalapit kami sa iyo sa aming pangailangan. Ingatan mo kami laban sa COVID-19 na lumalaganap sa kasalukuyan at nagiging sanhi ng kamatayan. Tulungan mo ang mga nagsisipag-aral sa kalikasan at pinagmumulan ng salot na ito at kung paano masusugpo ang paglaganap ng sakit na dulot nito. Gabayan mo ang mga kamay at isipan ng mga eksperto sa medisina na makapaglingkod sila na may puso at kakayahan, ang mga may karamdaman at sa mga may sangay ng pamahalaan at mga pribadong ahensya na makatagpo ng lunas at solusyon sa salot na ito. Sinasamo namin ang mga dinapuan na sakit na ito ay mabalik sa kalusugan sa madaling panahon. Kumilos nawa kami sa ikabubuti ng lahat at matulungan ang lahat ng nangangailangan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Maria, takbuhan ng mga Kristiyano, Panalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Panalangin mo kami. San Roque, Panalangin mo kami. San Lorenzo Luis, Panalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Panalangin mo kami. San Pedro Apostol, Panalangin mo kami. Manalangin tayo. Ang madami ko pagmahal sa aming ginanap na pakikinabang, matutuhan nawa namin at mapagsaluhan ang iyong aral at dulot ng kaligtasan upang kami pagindapati magkamit ng iyong bigay sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Umayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. O Santa Maria, Reyna ng awa, ika'y aming buhay para sa katalisan. Sa ikaw na kami tumatawag, pinapangalan ng Inieva. Sa ikaw din kami tumatamis, dinili sa lupang bayan. Kahapis-hapis, kaya't iniwan mo sa amin ang mga mata mong maawain. At saka kung matapos aming pagpanaw, ipakita mo sa amin ang iyong anak na si Jesus. O magiliw, maawain, matamis na Birhen Maria. Panalangin mo kami, O Santa Ina ng Diyos. Na kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Jesucristo ang aming Panginoon. Mapagpalang Ama, kasi mo kami na mahal na pagpapala at yayaman sa pamalitan ng Angel, ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Jesucristo anak mo. Pakundangan sa kanyang pagpapakasakit at pagkamatay sa krus. Papakinabangin mo kami ng kanyang pagkabuhay na uli sa kalulagian sa langit. Iniling namin ito sa ngalan ni Jesucristo na aming Panginoon. Amen. Ang tulong ng Diyos ay mamalangin nawa sa atin. Amen. Maria,